أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na hindi lingid sa ating lahat na tayo ay nakakaranas ng problema. Problema na pagsubok sa ating buhay na ating tinatahak dito sa mundong ibabaw, na ang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kinakailangan na maging mahinahon kung darating sa kanya ang problema. Mahinahon siya sa mga ganitong kalagayan o sitwasyon na biglaan, na siya ay panghahawakan niya ang pananalig niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, na para hindi tayo matulad sa mga walang pananampalataya na pag dumating sa kanila ang problema ay hindi nila ito matanggap, na kung saan kung ano-anong salita ang kanilang sinasabi at sila'y nagwawala sa kadahilan ng wala silang pananampalataya sa itinadhana ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tadhana na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha, na yan ang pagkakaiba ng isang mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, "Paida mahsal insana durru du'aana tumma ida kawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmin bal hiya fitnatun walakin na aksaruhum la ya'lamun." Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at kapag dumating sa tao ang pinsala, siya ay manawagan sa amin, at pagkatapos kung siya ay aming pagkalooban ng biyaya mula sa amin, sasabihin lang niya, tanging binigyan ako nito dahil sa kaalaman, bagkus ito ay isang pagsubok, ngunit karamihan sa kanila ay walang nalalaman. Kaya dito makita natin, mga kapatid sa pananampalataya, na ang epekto sa hindi mananampalataya sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay una ang pag-uugali na naiiba, at ang mananampalataya kung pinagkalooban naman siya ng biyaya na ang pag-uugali ng mananampalataya ay matatakot siya sa Allah at alam niya ito'y isa ring pagsubok, kaya pag-iinamin niya lalo ang mga biyaya na inyatang sa kanya, ang mga biyaya na ipinagkaloob sa kanya, sapagkat alam niya ito ay may pananagutan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na lalo siyang manalig sa Allah, lalo siyang manampalataya, at lalo siyang susunod sa kautusan ng Allah at hindi niya ipinagwawalang bahala. Kaya ganun, mga kapatid, sapagkat ang mananampalataya ay alam niya na ang mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito'y kaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit minsan ang mga walang pananampalataya na inaakala nila sa kanilang mga sarili na ang mga biyaya na kung saan na pinagkaloob sa kanila ay nakuha nila dahil sa kanilang talino, dahil sa kanilang lakas, ngunit hindi nila alam na ito'y pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, na ang epekto sa kanila ng mga biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala, dahilan kung bakit sila nagmamalaki, dahilan kung bakit sila napapalayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, mga problema na minsan na bigla ang darating sa isang alipin, na kinakailangan maging mahinahon sa mga pangyayari na hindi inaasan, na kung saan na tayo dapat ay magpakupkop sa Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat ang Allah, siya ang ating sandigan na kung saan na maggagabay sa atin tungo sa kaliwanagan, tungo sa katatagan ng mga pagsubok, na hindi tayo mapariwara sa kasamaan, bagkus tayo ay magabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na iaagapayan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating relihiyong Islam, na tayo ay lalong manalig at manampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat bilang isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, nabatid natin na ang umaagapay sa atin ay ang ating relihiyong Islam, kung ang tao ay inaayon niya ang kanyang pamumuhay sa pagsunod
sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Iaayon ang pamuhay ng isang mananampalataya sa relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat ito ang panuntunan ng ating buhay na ating panghahawakan na umaagapay sa mundo na ating tinatahak na punong-puno ng pagsubok. Kaya ganun pa man mga kapatid sa pananampalataya na kinakailangan bilang isang alipin ng Allah pag sumaling sa atin ang mga pagsubok kung dumaratal man sa buhay natin na kinakailangan na tayo ay maging mahinahon, kalmado at payapa sa ating sarili. Kaya dito sinabi ng Allah sa banal na Quran, apaman asasa bunyanahu alat taqwa minallah wa ridwanin khairun amman asasa bunyanahu alas syafa hurupin harin panhara bihi pinnari jahannam wallahu la yahdil qawmad dalimin. Sinabi ng Allah sa banal na Quran, at kung gayon ang sino mang initinatag niya ang pundasyon ng kanyang gusali ng pagkatakot mula sa Allah at kaluguran ay mas mainam pa ba? O ang itinatag niya ang kanyang gusali sa bingit na nagpabagsak ng bangin kaya gumuho ito sa apoy ng impyerno at ang Allah ay hindi gumagabay sa mga taong mapangapi. Kaya mga kapatid sa pananampalataya na pagsubok sa buhay natin na kinakailangan ang pundasyon natin sa ating relihiyong Islam na merong katatagan sa pamagitan ng pananalig sa Allah, pag-asa natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito makakamtan ng alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa mga hindi nakakaunawa ng tunay na diwa ng buhay ay pumapasan ng matinding suliranin na hindi malulutasan. Na ito ang kanilang maling pangunawa na sa problema na dumadating sa buhay. Sapagkat ang problema ay pagsubok na dapat pagtiisan ng mga mananampalataya para maging positibo sa buhay. Sapagkat hindi lingid sa Allah subhanahu wa ta'ala ang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay mahina, marupok. Ngunit ang Allah subhanahu wa ta'ala ay gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ito yung sinabi ng Allah sa banal na Quran, yuridullahu ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Ninanais ng Allah na papagaanin sa inyo at nilikha ang tao na mahina. Mahina na kung saan ang Allah subhanahu wa ta'ala, batid ng Allah ang kahinaan ng tao, batid ng Allah ang karupukan ng kanyang alipin. Kaya minimithi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, minimithi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na maging magaan lahat sa atin, na padadaliin lahat sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Padadaliin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kalagayan ng alipin sapagkat ang Allah subhanahu wa ta'ala batid niya na ang tao ay madamdamin, mahina, marupok, mahina ang kanyang pundasyon na kung saan pag dumarating ang pagsubok ng alipin ang pagsubok ng Allah sa kanyang alipin. Kaya makita natin mga kapatid sa pananampalataya. Kaya kung dumating ang pagsubok na hindi inaasahan ng isang alipin ng Allah na may mga pangyayari na kinakailangan na maging mahinahon, kalmado at payapa at maging matiwasay. Ngunit minsan ay meron ding mga pagkakataon na kung ang tao na alipin ng Allah na dumating sa kanya ang pagsubok na hindi inaasahan o problema, ang mangyayari ay magre-rebelde ang tao, mangingibabaw ang galit, pagkawala sa sarili at pananakit. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, damdamin ng tao na mahina, nakakagawa ng masama. Kaya inulat ni Abdullah radhiyallahu anhu na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laysa minna man latama hududa wa syakka juyuba wa da'a bid'awati jahiliyah.
Sinabi ng propeta, hindi namin kaanib ang sino mang nanampal ng mga muka at namunit ng mga damit at nanawagan sa katawagan ng kamangmangan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya ito ang minsan nangyayari sa alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi niya tanggap, na hindi siya handa sa mga darating na biglaang problema sa kanyang buhay. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, walang sino mang alipin ng Allah, walang sino mang nilikha ng Allah na bilang isang mananampalataya o hindi man mananampalataya, walang makakatakas sa problema. Ngunit kung batid lang ng isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala na ito ay pantanggal sa kanyang kasalanan, na inulat ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na sinabi ng sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sumakanya nawa ang kapayapaan at pagpapala ng Allah, ma yusibul muslimah min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala gammin hatta syauqati yusyaquha illa kaparallahu biha min khatayahu, rawahul Bukhari. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala ng Allah, walang dinadanas ang isang Muslim mula sa pagkapagod, pananakit, problema, kalungkutan, kapahamakan at pagdadalamhati kahit tinik na tuminik mismo sa kanya, kundi ipangtatanggal ng Allah ang mga ito mula sa kanyang mga kasalanan, isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kung batid natin na ang mga pangyayari na ito ay merong pagpapala, merong kalakip na kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang alipin. Paraiso ang itutumbas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inulat ni Anas bin Malik, kalugdan nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala sami'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna allaha qala ida ibtala'tu abdi bihabibatayhi pasabara awwadatuhu minhumal jannah, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Inulat ni Anas bin Malik na aking narinig ang propeta sallallahu alaihi wasallam, nagsabi katotohanan ang Allah, nagsabi kapag sinubukan ko ang aking alipin sa dalawa niyang minamahal na mata at saka siya'y nagtiis, papalitan ko ito ng paraiso, isinalaysay ni Bukhari. Kaya mga kapatid sa pananampalataya, kalakip na pagsubok ay merong kalakip na gantimpala. Pagsubok ng Allah ay merong kalakip na gantimpala. Tandaan natin na ang problema ay hindi nauubos habang may hininga ang tao. Kaya yun mga kapatid sa pananampalataya, patnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa mga pagsubok ng Allah na kinakailangan na tayo ay mahinahon, kalmado at payapa, na kung saan na merong katiwasayan na sinabi ng Allah sa banal na Quran, alladina asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sinabi ng Allah, ang mga yaong kapag dinatnan sila ng sakuna ay kanilang sasabihin, katiyakan tayo ay pag-aari ng Allah at sa Kanya rin tayo manunumbalik. Kaya mapapasa kanila ang mga papuri mula sa kanilang Panginoon at habag, at sila sa makatwid ang mga napatnubayan. Kaya dito mga kapatid sa pananampalataya, napatnubay ng Allah subhanahu wa ta'ala, gabay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ganitong pangyayari sa isang alipin na kung saan tanggap nila na pananalig nila sa Allah na sila yung naging mahinahon, kalmado, payapa at tiwasay sa kanilang mga sarili. Dapat kaya makita natin na kung saan mga pangyayari na inulat ni Salama sa panahon ng propeta, na asawa ng propeta, inulat ni Salama, sumakanya nawang kapayapaan, na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya,
Sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min abdi tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ako ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha illa ajarahu Allahu fi musibatihi wa akhlafu lahu khairan minha kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inulat ni Ummu Salama na asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam na aking narinig ang mensahero ng Allah ay nagsabi walang alipin na dinatnan ng suliranin at sa kanya-kanyang sinabi, tunay na tayo ay pag-aari ng Allah at sa kanya rin tayo manunumbalik. O Allah, gantimpalaan mo po ako sa aking problema at palitan mo po ito ng mas mainam para sa akin. Maliban na gantimpalaan siya ng Allah sa kanyang problema at palitan ito para sa kanya ng mas mainam pa kaysa rito. Sinabi niya, kaya nang namatay si Abu Salama radhiyallahu anhu ay aking sinabi, katulad sa inutos sa akin ng mensahero ng Allah, kaya pinalitan ng Allah para sa akin ang mas mainam pa kaysa sa kanya ang mensahero ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isinalaysay ni Muslim kain mga kapatid sa panampalataya, pagpapala ng Allah subhanahu wa ta'ala sa isang alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, pangyayari sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam na kung saan na merong isang sahaba ay merong isang babae na humahagulgol sa kanyang libingan at sinabihan ito ng propeta, matakot ka sa Allah. Matakot ka sa Allah at magtiis. Kaya sinabi ng babae sa propeta na hindi niya nakilala, ilay ka anni, at umalis ka sa akin sapagkat lumayo ka sa akin. Sabi niya hayaan mo ako sapagkat hindi mo alam kung ano ang aking sitwasyon, ang aking nararamdaman. Ayon, ang aking dinaranas na paghihirap, pighati. At pagkatapos meron nagsabi sa kanya, hindi mo ba kilala siya ang propeta sallallahu alaihi wasallam? Kaya ang ginawa ng babae, pumunta siya sa pintuan ng propeta at kanyang sinabi niya, o sugo ng Allah, hindi kita nakilala. Kaya sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, ang pagtitiis ay sa unang pagdating ng problema. Isinalaysay ni Bukhari. Kaya yun mga kapatid sa panampalataya, na kung darating sa atin ang mga pagsubok na hindi natin inaasahan, na tayo ay magpakupkup sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging mahinahon, kalmado at payapa sa ating payapain natin ang ating sarili, sapagkat alam natin ang pagtitiis ay meron itong tatlong uri: pagtitiis sa pagsagawa ng mga tungkulin sa Allah, pagtitiis sa pag-iwas sa mga ipinagbawal ng Allah, pagtitiis sa oras ng kalamidad, sa unang pagkabigla o ang mga itinakda sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagtitiis sa mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa panampalataya, na maging matatag ang pundasyon natin sa ating relihiyong Islam, na kung dumating man ang mga ganitong mga pangyayari sa atin, na meron tayong katatagan sa pananalig sa Allah, katatagan ng ating pananampalataya na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang kaagapay natin sa lahat ng oras, na kung saan na ito ang dahilan na para kalugdan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa mundo at saka sa kabilang buhay. Magpakupkup tayo sa Allah at umiwas sa pinagbawal ng Allah at sundin ang mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.